Live na yan, pa man. Naka-live na ako, pero ano pa lang, Sugaro Production. Luyong ka. Ayun na. So, ayos ko sa iyo. Kaya po na ugaring ako, may bakalo na ako materialis. Pwede man sa auto. Oo. May ma-live na ako. Sige. Pero baka dyan ka lang ha, kasi ilalaog ka lang. Tapos mataram ako kung pwede ka na. I-introduce ako muna siya. Oo, ikaw na lang mag-explain. Tapos mga Q&A na lang. Pag may kepo hanggang yan, kuya. Yeah? Yep. Masayaw ka lang dyan ha. Daogun mo lang. Palaugun ka na. Alright. Good afternoon guys, or good morning pala. Sorry kasi pag nasa sales dapat good morning. So good morning guys. Good morning, magandang hapon or magandang morning sa inyong lahat. Saan ba dapat? Dito. Yan. So magandang morning sa inyong lahat guys. This is my very first broadcast dito sa ating channel. Sa ating page pala sa the International Property Specialist. Ano ba yan? Okay. Medyo tawag dito, kinakabahan pa ako of course kasi this is the very first broadcast natin dito sa the International Property Specialist. And well, syempre pag first lahat yan hindi pa masyado pulido. Okay? So ma-master din natin to eventually. And by the way, introduce ko muna ang sarili ko. This is Jesse Sanyes. Okay, Jesse Sanyes, the International Property Specialist. Okay, ipaiksiin natin TIPS PH, okay, of the Philippines, the International Property Specialist Philippines. Okay, sige. Ano pag-uusapan natin ngayon? Pag-usapan natin ang yung light ko medyo glaring. Pag-usapan natin guys ang topic na why invest in real estate. Okay? So, bakit nga ba? Why invest in real estate and why in SMDC or SM Development Corp? Okay? Mangyayari this afternoon, well, i-explain ko kung bakit. And of course, meron tayong guest for today, ang aking boss na si John De La Torre. And sana manood kayo abangan nyo yun. And tingnan ko lang dito sa aking page kung okay ba ang ating dating. Okay, check ko lang guys. The very first broadcast. The very first broadcast of Tips PH Realty TV. Okay, sige. Sige. Sana ba yun? Check ko lang guys Yun. Sige. Okay. Para makita ko kung may mga nag-comment. Sige. Sana ba yun? Ba't hindi na Check ko lang guys Yun. Teka. Wait lang. Okay. Sige, volume. Okay ba ang dating? Yun, okay naman. Hello? So, yun guys, as kanina nag-test broadcast ako. 'Di ba? So, okay naman. Okay ba guys? Message na lang ako dito sa page kung pangit ang sounds or hindi marinig. Okay? Yan, hinaan natin. Alright, sige. Ulitin ko, this is Jesse Sanyes of the International Property Specialist PH.
PH. Okay, pag-uusapan natin ngayon ang topic na why invest in real estate and why SMDC and why SM Development Corp. Okay? And we will be having our guest later. Papasok natin siya para magbigay sa atin ng kaalaman. Okay? Si John De La Torre ang aking boss dito sa SM Development Corp. Okay? So, bakit? And guys, please feel free to comment dito sa comment section ng page. Comment kayo kung may mga tanong kayo. And I'll be expecting na meron nga magko-comment. Sana. Okay? So, every Saturday na 'tong programa natin, guys, usapang real estate by Tips PH or the International Property Specialist PH. Ilaw talaga ako dito sa ilaw ko. Yan, medyo okay na. Yan. Alright? So, yun. Pag-usapan na natin, bakit nga ba kailangan nyo mag-invest sa real estate? Okay? And why choose SMDC or SM Development Corp? Isa sa mga reasons why you should invest in real estate is because first, eto, random na lang, no? First, it is the safest investment there is. Real estate is the safest investment. Siya nga pala, I'm a real estate broker for 9 years and since 13 years. Okay, I'm a real estate broker, licensed real estate broker since 2012. Okay, na-license ako since 2012 and nagsimula ako sa real estate. I've been selling condos, properties since 2008. Okay? So, yung mga hindi pa nakakakilala sa akin, medyo matagal na din ako sa real estate. And as a licensed real estate broker, 13 years na po akong broker. So, yung mga i-discuss ko sa inyo ngayon, okay, yung mga topics or yung mga i-discuss ko is base sa experience. Okay? And sa mga learnings ko din, of course. Okay, so ano ba yun? Ano ba yung mga yun? Ano ba yung mga na-experience ng mga clients natin? Okay? Or ng mga nalaman natin about real estate. Yun yung mga sasabihin ko sa inyo. Okay? Of course, sa mga seminars na na-attendan ko and everything. So, yung mga ibibigay ko sa inyong mga reasons why is yung mga pinaka the best lang na reason. Okay? Kung bakit kayo mag-i-invest sa real estate. So, first reason is that real estate is the safest investment. Okay? Agree ba kayo doon, guys? Why safest investment? Kasi nga, um, ang real estate, tinatawag nilang it's a hedge against inflation. Okay? Um, tinatawag nila na ang real estate daw ay hindi bumababa ang value. Okay? Hindi siya nagde-depreciate kaagad in value. Okay? Bakit? Kasi 'di ba, real estate, pag sinabi mong real estate, tangible. Okay? And the demand for real estate is very high. Okay? Bakit? Bakit? Kailangan ng lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, ang kailangan is bahay. Okay? Which is, it's a real estate. Okay? So, pag nag-invest ka sa real estate, hindi ka mag-worry na babagsak ang value niyan kaagad. Yeah, because it's a tangible and it's a need, very basic need ng humans o ng tao, 'di ba? So, pag bumili ka ng real estate, bumili ka ng bahay, titirhan mo 'yan. Okay? Somebody or kahit kung hindi ikaw, somebody or sino man ay gagamitin 'yan because ang demand ng bahay because ang taas, okay? Ang taas ng demand ng bahay because that's the basic need of all humans. Tama ba, guys? Kasama 'yan sa pagkain, okay? Kasama 'yan sa clothing, 'di ba? Hindi puwedeng mabuhay ka na walang shelter. So 'yun, that's the safest investment. Hindi ka makaka-experience ng real estate na biglang bagsak unless
may nangyari sa lugar like force majeure, like binaha tapos hindi na livable, 'di ba? Um, nag-volcanic eruption, natabunan, yun yung mga cases na talagang bagsak ang real estate diyan, okay? Because of the location, bumagsak yung value, wala nang bibili because of calamities, 'di ba? So or war or 'di ba? Or yung nuclear plant sumabog, hindi na livable yung place, yan, bagsak ang real estate yan. Pero sobrang konti lang ng possibility na mangyari yon, right? Agree kayo dyan sa sinasabi ko. So yun, first reason is that. Um, that is the safest investment. So, kung ikaw naghahanap ng investment, 'di ba? Like meron akong pera, okay? Saan ko 'to ilalagay? Okay? Isipin mo muna, ba sobra eto guys, investment, define natin muna yung investment 'no. Investment is something na binili mo tapos balak mong pagkakitaan sa future. Yun yung pinaka-simplest definition ni investment. So, may sobra kang pera and guys, sobrang pera. Hindi ka mag-invest na kapos ka sa pera, okay? So, kung meron kang sobrang pera, saan ko 'to ilalagay para kumita, okay? So, i-invest mo 'yan, okay, sa isang bagay, okay? So, ano ba yung mga investments na pwede natin pag-investan ng pera natin? Isa diyan is stocks, 'di ba? May trading sa stocks, sa mga gano'n, 'di ba? Puwede kang mag-invest sa stocks. Hindi ako expert diyan or hindi ko alam 'yan, basta 'yun yung 'pag bumili ka ng stocks tapos 'pag tumaas yung value, ibebenta mo, 'di ba? Puwede din do'n, right? Pero 'di ba, minsan ang stocks kasi, nakabase 'yan sa ekonomiya ng isang lugar, 'di ba? Bumili ka ng stocks ng ganitong kumpanya like, Apple company, 'di ba? So, kung maganda yung economy ng US, tapos madaming bumibili sa Apple na ganyan, 'di ba? So, okay siya. So, what if tomorrow biglang nag-crash down yung economy, 'di ba? Tapos bumagsak yung value, 'di ba? So, ang stocks kasi very volatile or mabilis siyang bumaba, tumaas, 'di ba? Yun yung stocks, okay? So, pwede mo din siyang kung may pera ka, pwede mo din i-invest sa tawag mutual funds, 'di ba? Sa mga mutual funds, well, di ako masyado gamay diyan sa mutual funds. Tapos yung ngayon, 'di ba, sa insurance, pwede ka din mag-invest doon ng money mo sa insurance, 'di ba? And of course, pwede mong ilagay yan sa real estate. So kung may pera ka, halimbawa nanalo ka sa loto, ano ang una-una mong pag-iimbestan? Why real estate? Ito na yung mga in-explain ko sa inyo ngayon. So kung may pera ka, first time ka mag-i-invest, the best place to invest that money is sa real estate because first, it's the safest investment. Okay? So wala pa akong viewer. It's the safest investment sa ating buhay. Okay? First, safest investment. Okay? Hindi ka magwo-worry na baka bukas bumagsak yung value niyan. Hindi. Okay? Yan yung pinakauna. Second is mataas ang appreciation value. Mataas ang capital appreciation value ng real estate. Okay? Bakit tayo nag-invest? It's because para yung pera natin hindi matulog or malaki ang kita natin in the future. Yun eh, 'di ba? So, mataas ang capital appreciation ng real estate. Say for example, bibigyan ko kayo ng example guys. Ito lang na bahay namin na dito sa Legazpi City na nabili to ng mga magulang ko, sabi nila 10 pesos lang per square. Okay? So that was 1970s. 1970s, 10 pesos lang itong property na to. This is 500 square meters.
property and nabili lang nila ng 10 pesos per square. And right now guys, right now, itong property na to is dito, base lang tayo sa zonal value lang, nasa last time I checked, no, ang zonal value dito sa lugar na to nasa 12,000. Okay? 12,000 pesos. From 10 pesos to 12,000 pesos per square. Zonal value pa lang yan. Hindi pa yan yung market value. And dito sa Legazpi, lalo na dito sa location namin, nagre-range ng 15 to 20,000 pesos ang mga properties dito. So just imagine, okay? That's the market value, 15 to 20,000. Compare mo yan 1970s na 10 pesos per square. Come on, guys. 'Di ba? Sobrang ang taas ng appreciation value and hindi 'yon bababa pa. Lalo pa 'yon mag-appreciate or magmamahal. Ganun si real estate. Okay? First is safest investment. Second is mataas ang capital appreciation and hindi siya basta-basta bumabagsak ang ano ang value niya. Okay, ano pa? Why real estate? Why invest in real estate? Well, last nang ibibigay ko sa inyo is the demand. Okay, the demand for real estate is getting higher and higher every year. Okay? That's the third one. The demand is getting higher every year. Bakit ko nasabi? Guys, just imagine, hindi tumitigil ang pag-multiply ng mga tao. 'Di ba? 'Di ba? Do you agree with me, guys? Okay? Hindi tumitigil ang pag-multiply ng tao. Okay? Kahit nagka-COVID tayo, kahit may COVID, patuloy pa rin. Kung mahahalata nyo guys, no? Kahit may pandemic na, makikita mo pa din sa timeline mo sa Facebook. Tawag dito, madami pa ring nanganganak sa mga hospitals like sa ano ko sa timeline ko sa yung mga friends ko sa Facebook. May mga nanganganak pa rin, 'di ba? And 'di ba, hindi ko lang alam yung rate how many babies are born every minute to, pero kung i-imaginein mo everyday lalong dumadami ang population sa mundo. Okay, hindi lang sa Pilipinas, all over the world. And 'pag dumadami ang tao, kailangan niyan ng matitirhan. Okay? Like right now, because of the technology, yung social media, yung 'di ba, yung ang bilis na ngayon makapag cross country o makapunta sa ibang bansa. Kasi the communication is there. We are already connected via social media. Super fast na ang connection natin. So, madaming tourist na pumupunta sa mga iba't ibang lugar like sa Pilipinas, like sa kung saan, 'di ba? Sa US, Asia, sa lahat. So because of the connectivity na ng mga tao ngayon, mabilis na connection, mabilis din ang mga turista pumunta sa mga iba-ibang lugar. Tama ba ako diyan, guys? Do you agree with me? Kasi nga mabilis nang naima-market ngayon ang mga places because of social media. Everybody is into social media, 'di ba? So kung madami na ang tao sa mundo, madami na ang pumupunta sa iba't ibang bansa, kailangan niya ng shelter 'pag pumunta, okey? Hotels, kailangan ng hotels niyan, 'di ba? Kailangan ng bahay sa iba't ibang lugar, 'di ba? Kahit for 3 days, for 1 week. So the demand for real estate is really, getting high every year, tama? Kahit nagkaroon tayo ng pandemic, nandun pa rin siya, eh, 'di ba? Meron pa din, eh, na-stop lang because of the government ruling na lockdown muna tayo, walang lalabas, walang papasok. Pero after that, gano'n pa rin, 'di ba? Um, Biglang tataas na naman yung mga tourists sa iba't ibang lugar kasi na-excite na yung mga tao, ang tagal na nilang hindi nakapagbakasyon. So, the influx of tourists will really go high sa mga countries na gusto nilang puntahan all over the world. And
si Philippines is one of those places na gustong puntahan ng mga turista because of the beauty of the Philippines. Tama? So, ano na yung mga naibigay ko? Bigay lang ako ng tatlo, guys, no? So, first is the safest investment. 'Di ba? Kung ikaw may pera, biglang nagkapera, tumaas yung sweldo, nanalo sa loto, anong iisipin mo? Saan ko 'to ilalagay na sobrang perang 'to? Okay? Para mas maganda ang kita, para mas safe. Real estate, of course, because that is the safest investment. Okay? That is the safest investment. Second is the capital appreciation ng real estate is really high, 'di ba? Lalo na sa mga very strategic places o mga magagandang lugar. Like sa city center, dun mismo sa sentro, sa mga cities. Yun yung mga matataas talagang appreciation ng property, 'di ba? So sigurado 'pag bumili ka ng property sa mga ganung lugar, 'di ba? Sigurado 'yan, hindi 'yan bababa ang presyo niyan. Talagang tataas at tataas every year because the demand is really high. And that is the third reason why buy real estate. The demand for real estate every year is getting higher. Tama? Kasi madami ang nabubuhay sa mundo, 'di ba? So kailangan niya like ito dito na lang sa family namin. Example, oh, ilan kami magkakapatid? Apat. So sa apat, di anim kami sa family, no? So anim kami sa family, isang bahay. Nung kami ay nagkatrabaho, 'di ba? Kailangan ng umiwalay sa family, pupunta kami, like ako, pumunta sa Manila. So pagpunta ko sa Manila, kailangan ko ng bahay, 'di ba? So anong ginawa ko? Nagrenta ako ng bahay, nagrenta ako ng condo, 'di ba? Doon sa Metro Manila, tama? So ako pa lang 'yon. Yung tatlo ko pang kapatid, yung isa kong kapatid, si kuya, 'di ba? Pumunta ng Parañaque, bumili siya ng bahay do'n, 'di ba? Kailangan ng bahay, eh, 'di ba? Kasi 'pag may pamilya ka kailangan ng bahay. Si ate ko, nakapangasawa ng taga-Naga, 'di ba? So pumunta ng Naga, um, bumili ng bahay dito sa Legazpi, ng lote, 'di ba? 'Di ba? So yung kapatid ko pumunta ng US. Pagpunta ng US, kailangan ng bahay sa US. Bumili ng bahay sa US, 'di ba? So 'yun, sa apat pa lang kaming magkakapatid, apat na kaagad yung demand for real estate, 'di ba? Isang pamilya lang 'yun, kami lang 'yun, tama? And madami 'yun. So from a house dito sa Bicol, nag-multiply yung houses, naging apat, tama? Kasi apat kami magkakapatid, right? Um What more sa iba-iba pang tao diyan, sa iba-ibang pamilya, gano'n din ang mangyayari. Every family habang mayroong anak, habang merong human na bubuhay sa mundo, kailangan ng real estate, kailangan ng bahay. That's the very need, 'di ba? That's the very basic need ng tao. Shelter, kasama din diyan ang food siyempre, ang clothing, 'di ba? Hindi tayo mabubuhay na walang food, hindi tayo mabubuhay na walang shelter. That is real estate. Shelter is real estate, guys. So 'yun, tatlo lang 'yun. Sinummarize ko na lahat. Yung talagang kailangan mong malaman kung bakit kailangan mong mag-invest sa real estate. Okay? Sige. Pag-usapan naman natin, 'di ba? Kaisip ka na, okay na tayo. Mag-invest na ako sa real estate. 'Di ba? Nabuo na yung utak mo kasi na-convince na kita. Na-convince ko na dahil dito na-convince ka na, 'di ba? Kung bakit ka mag-invest sa real estate. Okay. Pag-usapan naman natin kung saan mo 'yan i-invest, guys. Where? Okay? Madaming pwede mong hanapin na real estate. Puwedeng lupa lang or sa kumpanya ka bibili, puwede 'yun. Madami diyan, okey? So ang i-di-discuss ko sa inyo, bakit sa SMDC kayo bibili ng property? Why SMDC? Okay? So, sige, siguro kailangan ko ng
ipakita sa inyo or papasukin ko na ang ating guest ah, ngayong hapon. This guest, o itong ating guest ngayon is my padi. Okay. Anong padi? Anong padi sa ano sa ano tawag dito sa Tagalog? Padi is yung mga ninong ng anak, 'di ba? Ninong ng anak ko. Yung panganay ko ninong siya eh. Tapos kaibigan, ka-housemate before, boss before, tapos boss ko pa ngayon. Okay, introduce ko kayo sa aking boss, si Gian De La Torre. Siya yung mag-ano muna, magdi-discuss sa inyo kung bakit SMDC ang pipiliin nyo. Okay? Tapos iko-continue ko na lang sa inyo later. Okay? So, bakit nga ba SMDC? Papasukin na natin si John. John, bakit SMDC? Teka. Ayan. Good Wait, morning. John. Ito na. Okay, Johnny Boy. Okay, bakit SMDC ang dapat nilang pag-investan? Wala kang video dyan. Good morning, guys. Pakita ka dyan. Hello, John. Hi, Yan. good morning, guys. Yan. I'm back. Yes. John De La Torre. Ayan. Well, sorry, nagda-drive ako kanina kasi may kailangan lang puntahan. Tapos ito, nandito na ako sa pinuntahan ko. Nag-park na ako. And then, to answer your question, maraming salamat sa introduction. Now, to answer your question, dun agad tayo. Sagutin agad natin. Ngayon, ang diniscuss mo kanina na ang real estate, need talaga natin. Okay? Wait. Hinain ko yung ano. Yan. Bakit SMDC, John? Ba't sila bibili sa SMDC? Well, number one, ang bumibili sa SMDC is actually hindi yun yung primary property mo unless you are working in Manila or you are working near the area or near the SMDC property. Yun ang pinakauna mo magiging reason kung bakit. Ngayon kung malayo ka, say for example, OFW ka or naka-reside ka sa province, pwedeng itanong ng buyer, bakit ako bibili dyan sa Manila or sa ibang probinsya na hindi naman ako taga ron? Correct. Okay. So, kailangan bumili sa Davao. Yes. Aghang. Hello. Naghang yung laptop.
Kay John. Johnny boy. Guys, nagka-problema lang. Nag-hang.